Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong Friday and thank God it's Friday na mga idol, long weekend para sa mga tamad na tao at mga manginginom. Let's get it on, mga idol. So malupit mga news natin ngayon, mga loads at matindi talaga to. At lalo na ngayon Friday, pag Friday, alam nyo, medyo delicates, no? Kailangan mo na matinding talent para mag-trade pag Friday kasi weekend is coming, mga lodi. Grabe to. No, so bago ang lahat mga idol, syempre sana pa-like ng ating video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe diyan. Click the notification bell, comment kayo mga idol. Napakalaking tulong 'yan sa aming mga content creators. Okay? So ayan, grabe, let's get it on. Bago ang lahat, mga idol, gusto ko lang marinig nyo ang boses ng ating portfolio ngayong Friday, na? خلاص 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 Yung paborito kong part yung kumalma na siya na, kala mo kakalma na, tapos biglang, lumakas uli. خلاص Hindi yan. Ayun. خلاص 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 Ayun, خلاص biglang lumakas uli. كله شوك So, ayun, ramdam nyo ba, mga idol, ang ating, ang masakit na pag-drop, mga lord. So, malalaman nyo kung bakit, mga lord, medyo bumaba ang ating market ngayon, mga lodi. No, matindi ang mga news natin. So, una, punta muna tayo sa chart natin na ayun na nga, boom. Ayan, inabangan ko to kanina pa, mga lodi. Wait lang. 80 lang. Ayan. I-check natin. Paabutin lang natin yung RSI banda sa mga 25. Na? 25 pwede na. Tsaka ano kasi, sakto yan Pag bumaba yan ng 25, siguro mga nasa ano na yan, 1.02. O, di ba kasi nasa 1.03 tayo. 1.0307. So, pwede yan mag 1.02 something. Kasi dito, umabot na siya ng 1.0291. No? So, pababayin lang natin ng konti at pwede tayo mag-position dyan, no? Mga Lodi. So, grabe. At hindi. Mga Lodi, malupit ang ating market ngayon. Siguro tuwan-tuwa ngayon yung mga bearish, no? Ngayon, parang naisip ko na parang, alam nyo kung bakit okay yung mga ganito, nasa baba tayo. Kasi bukod sa pwede kang, malaki yung chance mo makaposition sa ilalim, kapag magbobodega ka, mura lang ang mga crypto ngayon. 'Di ba? So, ayun yung kagandahan dito ngayon, mga idol. 'Di ba? So, yung iba, tinuturing to na opportunity, na gift, yung drop, no? Pero yung iba, syempre, ayaw. Gusto nila mataas, ganun. So, nasa inyo po yan, diskarte nyo po, lalo na kung ano bang diskarte nyo? Long time holder ba kayo? O trader ba kayo? Day trader? Ganun. So, dito muna tayo. Eto, nag-comment sa akin to, mga idol, kagabi, yung video natin. No? Tignan daw natin yung Bitmart. No? Ang nangyari pala sa Bitmart, mga idol, ito, puro Bitmart yung inano ko At hindi lang Bitmart halos tatlo ata ito. 3 major crypto exchange are shutting down. This isn't just about closures. It's a clear signal. Ayan, BitMEX, Bit.com, and Bitmart are exiting a market with lower trading volumes, rising costs, and shrinking margins. The easy growth era is over. Only exchanges with deep liquidity, real trust, and true scale will survive the next cycle. So, ang dami na nagsara, mga idol, no? At alam nyo na kung bakit. Kasi nga, syempre, yung volume ng trading bumababa. So, hindi na nakakamit yung ano nila, yung parang ang tawag doon, everyday nilang quota, parang ganun. No, so medyo marami nahihirapan ngayon sa market, mga idol. Kaya sabi dito, yung mga matitinding crypto exchange lang tulad ng Binance, Bitget at yung iba pa,
ang mga matitirang malulupit dyan kung sino yung matindi. So, marami raw at tinawag ng scam yung Bitmart kasi more information about Bitmart owner and scammer Sheldon Sia and his family in the attached screenshot including proper registered in the name of his wife. Actually, hindi ko kasi alam to mga idol Inano lang sa atin wait lang ano natin, tanong natin, ipaliwanag natin, explain. Kasi hindi ko alam yung news na to kung nagka-scamman sa Bitmart, wala naman tayong Bitmart. Pero tignan natin. Ay naglalantad ng impormasyon tungkol sa Bitmart Exchange na sinasabing scam. Ipinapakita nila ang detalye tungkol sa may-ari at umano'y scammer na si Sheldon Sia at ang kanyang pamilya. Kasama rito ang mga screenshot na nagpapakita ng ari-arian, no, sa New York na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa na si Charlotte Yi Lee. Presyo ng pagbili, August 2024, $8 million mga idol, no? O nasa 400 million pesos. May impormasyon din tungkol sa co-founder na si Terence Lee Wei, no? Kapanganakan la, kompleto no? Yung birthday, yung email, sinasabing nasa Singapore siya. May mga larawan ng mga pamilya ni Sheldon. May maaaring detalye na materyales ang nasa pin message na kanilang Telegram group. Hinihikayat ng post ang mga biktima na mag-report sa Bitmart sa iba't ibang ahensya. Collective Legal Action, Marshall Island Report Form, Cayman Island Complaints, FBI Internet Crime Compliance Center, US Federal Trade Commissions, Interpol at iba pang lokal na pulis o financial regulators. Sinasabi nila na magsulat ng reklamo at mag-report sa lahat ng posibleng otoridad dahil bawat report ay mahalaga. May hashtag tulad ng Bitmart, Bitmart Scam, Bitmart Victims, Coros, Crypto Scam at iba pa. Buo dito isang post na naglalabas ng personal na impormasyon at ari-arian ng mga opisyal ng Bitmart at nananawagan ng sa mga na scam na mag-file ng reklamo sa mga ahensya ng gobyerno para makamit ang hustisya. So dahil nga doon mga idol, yung may-ari siguro ng Bitmart ayun na nga, hindi sila nagpapa-withdraw daw mga idol Syempre kung may pera ka sa Bitmart, 'di ba? Grabe 'yun mga idol. Imagine hindi mo mawi-withdraw yung pera mo mismo, 'di ba? So grabe. Latest natin sa Bitmart, latest. Punta nga tayo sa Bitmart. May Bitmart ba na page? Ito pala tingnan natin. Ano yung last nila? Wala. Ala, grabe. Ang pinaka-last nila, July pa. July 26 pa. Sabi dito, important notice, after a careful evaluation of the company operating conditions, market environment, and future strategic direction, Bitmart has made the difficult decision to commence an orderly wind down of its trading platform operations. Naku, dito pa lang pala. We deeply regret having to make this decision. Key dates, July 26, ito. Wala nang mag-register noong July 26. Deposit and new trading orders will begin to be suspended August 26. At ang August 26, all trading service will be discontinued na. Tapos pagdating ng January 31, platform operation will be officially ceased. Withdrawal service will remain available. Be strongly so dito mga idol nakalagay pwede pa mag-withdraw. Pero yung mga customer ngayon hindi na makapag-withdraw. Although sinabi nila dito na sa January pa mawawala ang lahat, January 31, 2027, pero ngayon pa lang hindi na makapag-withdraw yung mga tao. Siguro nung nakita nila tong post na to, sabay-sabay na sila nag-withdraw. And then yun na, no? Wala na silang ma-withdraw. Paano yun? Ayun ang sinasabi natin mga idol, no? CEO of Bitmart led the exchanges for months. Gave interviews, attaching products. So grabe to, hindi ko alam yung ano dito mga idol, no? Kaya nga sabi nila mga lods, don't put your eggs in one basket. So kung meron ka sa Bitmart, kung naligtas mo yung asset mo, swerte mo. Pero kung hindi, nako, GG yung asset mo dun. Pero kung marami kang pinaglalagyan, halimbawa meron ka sa Bitmart, Bitget, Binance, at sa cold wallet mo,
isang portion mo lang yung medyo madidispalko, no? So, wala pa tayong masyadong follow-up dito mga idol, no? Titignan natin yung mga susunod. Maghahanap ako ng mga ibang information tungkol dito sa Bitmart. Parang BitMEX din to, di ba? Yung ano ni Arthur Hayes. Pero yung kay Arthur Hayes, walang naging problema kasi pinag-withdraw niya lahat, di ba? O ayan, parang ganito totoo to, nataranta lahat, Nataranta lahat ng mga customer simula nung in-announce nila yon. Bitmart has announced a pay shutdown after nearly 8 years of operation, with trading service winding down and full platform closure schedule on early 2027. This development serves as a stark reminder that market competition is fierce and not every exchange survives. Tama yan mga idol. This reality check highlights why choosing a well-established resilient platform matters. No? It is precisely why I prepare exchange like CoinX. Ito na gano'n na siya. Nag-promote na rito. No? So, tayo mga Lodi, ako, meron akong asset sa BitGet, mga Lodi. Dito tayo nagtitrade, dito tayo nag-swap o kung ano man. No? Pero yung pinakamalaking asset ko is nasa cold wallet. No? Nakatabi siya. No? Ganun. So, kayo, lagi kayo mag-ingat. Sabi nga, don't put your eggs in one basket, mga idol. So, ingat-ingat lang. Tsaka lagi kayo dapat updated sa crypto exchange na sinasalihan nyo. Halimbawa, dito, nag-announce na yung Bitmart, di ba? Nag-announce sila. Nag-announce sila dito noong July 26. Malamang kung nabasa mo agad to, mag-withdraw ka agad. Di ba? Kunin ko na lahat yan, taragis yan. Baka maano pa tayo dyan. Kasi yung mga P2P dyan, paano kaya yung P2P pagka ganun? Ayun ang di ko alam mga lods Kasi halimbawa, gusto mo nang i-withdraw, kaya lang yung mga nasa P2P, wala naman na gusto magpalit nun. 'Di ba? Mag-i-exit na rin sila. Exit na rin ako. O, 'di ba? Siguro sasamantalahin yun yung mga risk taker doon. Sige, pwede ako magpalit, kaya lang mas mahal. Ay, mas mura lang. Kunyari, yung $200 mo, tamang 180 na lang yan. Ganun yung mangyayari. Sasamantalahin nila, no? Grabe yun punta naman tayo sa Bitpinas. Ito sinasabi ko. Mga crypto exchange na malupit. 'Di ba? Sa BitGet. Ayan. Paliwanag natin kung ano to mga idol Siyempre, BitGet natin yan sa mga wala pang crypto exchange dyan, yung mga na-scam ng ano yun? Bitmart. Andyan yung link natin ng BitGet mga idol Bitmart. Sabi rito, ang post mula sa Bitpinas ay tungkol sa bagong kolaborasyon sa crypto at DeFi. Anong sinasabi nito? Karaniwan, mahirap kumita sa high yields, no? Pag nag-yield ka, mahirap talaga yan sa decentralized finance dahil kailangan mong gumamit ng cross-chain. Kumbaga, kikilos ka dapat, mga idol, no? Gumamit ng cross-chain, bridge, magbayad ng gas fee, makipag-deal sa komplikadong smart contract. So, kailangan may activity yung ginagawa mo para mag-earn ka ng yield. Mga idol, ganun sa mga DeFi. Pero dito, mga idol, may bagong kolaborasyon na nagpapadali nito. Ngayon, pwede nang kumita ng yields sa USDC at BTC nang direkta mula sa mobile app. Hindi na kailangang mag-DeFi ng manual, di ba? Sino ang kasama? Syempre, Morph Network, Morpho, BitGet Wallet. Ayan follow natin yung BitGet Wallet. Hindi ako na-follow sa BitGet Wallet. Gauntlet, ayan, yung XYZ. Anong nangyari sa likod? Dahil sa partnership na ito, Gauntlet, Morpho, BitGet Wallet, ma-access na ng mga users ang institutional grade DeFi yields ng simple. I-deposit lang ang USDC o BTC sa BitGet o BitGet Wallet. Otomatikong pumapasok ito sa curated vaults ng Gauntlet gamit ang Morpho lending market sa Morpho network. Hindi na kailangan ng users na mag-bridge, mag-manage ng gas o intindihin ng smart contracts. Ayon sa mga report, hanggang 18%. Wow, 18%! Ang laki naman nun sa USDC. Stablecoin yan mga Lodi, parang USDT yan, circle. Habang 3% naman sa BitGet Wrap Bitcoin. Ang image nito ay may what if you could earn DeFi yields without using DeFi? Yan, grabe yan. So, explore nyo na to.
Tayo sa Bitpinas mga idol, no? Pero sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin sa baba ng description. Malupit yan, may bonus kayo tsaka discount dyan. Mga idol, ako wala. Meron 0.001, gano'n. Pero sa inyo, malupit yan mga lods, no? Ganun lupit nga ang BitGet eh. Mas pina-priority nila yung mga sasali kaysa sa mga nakasali na. Hindi, joke lang. Parehas priority. Okay, so, ayan ha. Pero sa mga bagong sali, mas maganda yung benefits eh. Lalo na pag gumamit ka ng link ng iba. Kasi pag sinolo mo lang, hindi mo makuha yung benefit ng discount tsaka ng bonus. Pero pag ginamit mo yung link, kahit pag din yung link ko, bahala kayo dyan. Basta gumamit kayo ng link ng iba. No? Pero syempre, mas maganda yung link ko kasi swerte yan eh. Diyan yun. Eto na, pupunta na tayo sa masaklap na kabuhayan natin ngayon. Mga idol, ayoko na. Hanggang dito na lang kaya tayo. Okay na yung mga news natin dito eh. Mga lods, hindi, dalawa lang pala to. So, ito na tayo mga lodi. Senate delays Crypto Clarity Act vote until after summer recess. Kailan yun? September 14 ang balik nila. No, sabi ni Senate Majority Leader John Thune has confirmed the Clarity Act vote is being pushed back to September according to Politico, mga idol, no? Senate Republican leaders are expecting to leave Washington for the chamber's August recess without holding a vote on a landmark cryptocurrency bill. According to 3 people with knowledge of the matter who were granted anonymity to discuss unannounced plans. Conversations around the bill are ongoing and the plans could change if there is a sudden breakthrough in bipartisan negotiations. The bill does not currently have Democratic support. So, na-push daw mga idol ng September 14 kasi balik nila. Pero eto mga lods ang sa akin dito, mga idol, sa akin na mas gusto ko yung ganito na nangyari. Pasensya na sa iba diyan, pero wala na tayong magagawa eh. Just ano na lang, anong tawag doon? Yung tignan na lang natin yung yung bright side. Okay, tignan na lang natin yung bright side mga idol na kapag sa September pa, maaari pa tayong magbodega sa mababang presyo mga idol at maaari pa tayong mag-trade ng sobrang volatile. Uy, sayang di natin nakita yun Ayun sabi ko sa inyo mga lads eh. Bababa pa siya ng 1.022268. Hindi natin nakita. Pero okay lang yan. Babalik yun dyan. Baka nga bumaba pa yun. Abutin niya na to eh. Nakita niyo ba tong dalawang guhit na yan? Ayan ang pinakamababa sa 3 months. Ay hindi, 3 weeks. July eh. Ay, ano ba yun? Wait lang para malaman natin. This is... Bilisan mo. Ayan. Ito yan, no? June. 3 months nga, mga lods, no? Pag inabot niya yan, etong mga liquidity dito, mga lodi, ayan, pag inabot niya yan, no? Malaki na yung chance natin na mag-bounce yan. No? Pero kung ngayon kasi, scalping ka lang talaga ngayon kasi, pwedeng umangat yan ng ganyan. Ayan, kunyari, natsyempohan natin yung kanina. Kung binantayan ko yun, hindi tayo nagdadaldal. Natsyempohan natin yung 1.0268 na yan, 5 na yan. So ngayon, medyo positive na tayo kung dito ako nakaposition. Yeah? Positive na tayo. So pwede mo na kunin agad. O kung bakit man siya dito, pwede mo na kunin agad. Pero sa ngayong araw, buong araw, day, hindi mo pwedeng sabihin na tuloy-tuloy yan na akyat. 'Di ba? Pwede pa yang bumaba. No, kahit nga hanggang bukas, sabi ko nga sa inyo, weekend is coming. So, hindi malabo na ratrating niya to. O kunin niya yung chance na makuha yung liquidation dyan sa baba na yan. Mga idol, no? Sana yon. So, doon ako actually, hindi naman talaga ako nagmamadali dyan. Timing lang, mga idol. So, doon ako na gumagana yung aking, aking isip pagka ganun. Doon tayo nag-e-enjoy sa totoo lang no, sa mga ganun. Yung pag tumatama yung hula ko, doon ako natutuwa. Parang yung adrenaline ko tumataas sabi ko na sa'yo Di ba? Tapos tumatama ka pa, kumikita ka pa. So, ganun yung nangyari sa akin kaya medyo natutuwa ako doon. Kaya ang natutunan ko lang talaga is wag magmamadali. No? Be patient.
Patient. Maging pasyente ka, okay? Maging pasyente ka at relax lang. Iilaw yan sa isip mo. Ganun sa akin eh. Ewan ko sa ibang trader ah. Pag inabot niya na yung ano, ting! May ilaw lang kasi, wop! Pindot! Pak! May pindot na ako ng ganun. Mga lods. O, ba't mo ba XRP? Ba? Kasi kung papansinin niyo mga idol, XRP is bumaba, pababa yung kanyang trend, no? Pababa yung trend niya, ayan, nakita nyo. From this range, pababa. Pero kung titignan niyo yung Bitcoin, iba siya, no? Oh, ang Bitcoin from this range pataas. No, from this range pataas, si XRP from this range pababa, mga idol. Kasi merong mga nag-take profit, okay? Oh, ito na, sabihin na natin, punta na tayo doon. Ito. Bitwise, sa Bitwise naman to, client sell 3.58 million worth of XRP. ETF to mga idol hindi siya yung mismong coin. O ayan, sabi ko totoo ba to at bakit niya yun binenta? Sabi ko, ang report ay totoo, no? Tumutukoy sa 3.58 million net outflow mula sa Bitwise XRP ETF noong August 5 to 6. Ito ay unang araw ng outflow ng XRP spot ETF after na mahabang positive inflows. Lahat ng 3.58 million dollars ay galing sa Bitwise XRP ETF. Ibang XRP ETF ay zero outflow naman, pero sa Bitwise, ang laki, 3.58. Bakit sila nagbenta? Hindi ito diretsong Bitwise ay bearish sa XRP na desisyon ng firm, no? Ito ay client redemption. Ibig sabihin, may mga investor client ng ETF na nag-redeem ng shares nila kaya kailangang ibenta ng fund ang XRP para mabayaran ng redemption. Posibleng dahilan ayon sa market reports, no? Babagsak ang presyo ng XRP at tinatamaan ng multi-week lows plus volatility. May shift ng pera papunta sa Bitcoin at Ethereum ETFs mismo ay may inflows ng BTC at Ethereum products nila sa araw na 'yon. No, kumbaga, nag-transfer, no? Umikot yung pera, no? From XRP nagpunta sa Bitcoin and Ethereum. Normal na fund activity kapag may outflows ay medyo maliit relative sa total AUM ng XRP ETF, halos 1 billion. At sa daily trading volume ng XRP, walang official na statement mula sa Bitwise na nagsabing we're selling because we're bearish. No. No, talagang ano lang 'yon, no? Nag-redeem lang yung mga client nila kaya nagkaroon ng outflows sa ETF ng Bitwise, mga idol. Kaya medyo nag-drop yung ating XRP. So sa tingin ko diyan, kung hindi man dyan, isa sa mga reason yan, and isa sa mga reason is na-delay yung Clarity Act. Kasi kung ang XRP ang pinakamakikinabang sa Clarity Act, mga idol, kahit sa inyo itanong, kahit kay ChatGPT, kahit kanino, kay Grok, laging sinasabi doon na XRP ang pinakamakikinabang pag napasa yung ang Clarity Act. So kapag nadidelay ang Clarity Act, XRP din yung pinakatinatamaan. Ganun din, no? Kumbaga, balance lang. Kasi unfair naman na pag tumaas ka lang maapektuhan, kapag na-delay o magkaroon ng compromise, hindi ka tatablan. Ano ka? Jesus? Di ba? So, ayun yun mga idol. Kaya isa yun sa mga dahilan din, no? Yung pag-delay ng Clarity Act. Tas ito, kaya medyo nagda-drop yung ating XRP. So, ayan, babalik pa yan mga idol. Huwag kayong masyado mainip. No? Laging may opportunity sa market pero hindi laging may pera ka. Hindi na tatandaan nyo. Sa market, laging open ang opportunity pero yung wallet mo hindi laging open na may laman. Kaya lagi mong tatalinuhan, no? Kung saan ka po position. Dahil pag naubos ka, saka nagbigay ng opportunity yung market, wala ka ng pantaya, di GG ka, no? So, timing lang mga idol. Dito tayo. Ito gusto ko marinig nyo to. Sa bangko to mga idol. Babasahin ko na lang tsaka hindi naman siya English. So may subtitle. So basahin na lang natin. Baka maka-copyright ako kaya ang ganda kasi nung sinabi niya rito. Bilisan ko lang ng konti. Ay, medyo mabilis na pala 'yon. Sorry. Nabilisan ko na pala kanina. Ay hindi, sakto lang. Ayan. Ayan, di ba siya ibang salita eh. Sabi dito mga idol, banks didn't get into crypto because they like it. No, hindi pumasok yung bangko sa crypto dahil gusto nila. Mga lods, no?
They got into crypto because they were afraid. Takot sila, mga idol, no? Ayan, ano pa? Bilisan mo maglakad. Takot sila na ma-lose their customers to crypto exchanges or offer crypto services themselves, no? Kumbaga, in the end, there was only one answer. Ano 'yun? Let customer buy crypto directly through the banking apps. Post natin eh. Through the banking apps already use and trust, no? Ayun yung bangko. This wasn't just about creating, ano ba 'yan? This wasn't just about creating a new source of revenue. It was about protecting their existing customer base, no? Kumbaga, yung mga bangko, sinasabi dito na imbis na kesa umalis yung mga customer nila sa kanila, sasali na lang sila sa crypto para sa kanila na lang bibili ng crypto kesa dun sa iba, no? O kesa sa mga exchanges. A recent survey in Germany revealed something important. Around 1 in 4 Germans has already invested in digital assets. Ano pa? But here's what even more surprising. People trust their main bank almost twice. As much as they trust a specialized crypto platform. So, ganun pala yun. Imbis na yung mga customer, mga idol, talagang tiwala sila sa mga bangko nila kaysa sa mga crypto platform kahit na pagdating sa mga digital asset, no? So, banks were forced to make a choice. They realized they could no longer afford to ignore it, sabi rito. But is this only happening in Germany? No. Wondering which country is next. Ayan na. Saan yan? Dubai na yan, no? Tama ba? Dubai? No? So, mga idol, ganun. Kumbaga, imbis na yung mga bangko, kahit na ayaw nila sa crypto, pero wala, hindi sila pwedeng hindi mag-adapt ng crypto kasi kung hindi, mahuhuli sila. So, ano na lang yung ginawa nila? In-adapt na lang nila yung crypto dahil naman sa mga customer nila na may tiwala sa kanila, doon na sa kanila. Kesa naman lumipat sa mga crypto exchange o mag-explore pa ng iba. 'Di ba? So, sa kanila na lang. So, napilitan silang gawin yun. So, ibig sabihin, hindi sila pumasok sa crypto dahil takot sila sa crypto o gusto nila hindi, dahil gusto nila sa crypto. Pumasok sila sa crypto dahil takot sila na yung mga customer nila is mawala sa kanila. So, imbis na pumunta yung mga customer nila sa ibang mga crypto exchanges, sa kanila na lang. Ganun. 'Di ba? So, ito ang lupit nitong news na to, mga idol. Ito yung last news natin, matindi to. Ayun na. Ang kulit ng trip nito, mga idol. A man fined, no, pinagmulta ng 200 pounds, no, for standing on hospital rooftop dressed as the Grim Reaper. The man stood above the entrance of hindi ko lang basahin to. Isbitiglan. Ba't di ganun yung mga salita sa kanila ay words sa kanila walang vowels. Isbitiglan Cloyd Hospital in Denbighshire, staring at patients for around 50 minutes until police and firefighters got him down. So, tumayo siya sa bubong ng ospital, tinitignan niya yung mga doktor tsaka mga pasyente. Siyempre, Grim Reaper yan, mga idol, parang susunduin na sila eh. Mga lods, no? Tumayo doon, na last ng trip na ito, mga idol, no? Tumayo para manakot. So, hinuli siya, mga idol, pero wala namang as far as I'm concerned, they just arrested the Grim Reaper. Ayan. Mali pa yung spell ko ng Grim Reaper. Kung kulit niya no? Ayan na. Is this not Jenny? An actual Grim Reaper went to jail for staring at people. No, we've never seen anything like this before.
This post is already going viral with almost 1 million views in a day. So, ba't mo nga naman kasi gagawin yun? No? Na tumayo doon at para manakot, mga idol. At sa ospital pa, hindi na lang sa mga bilangguan. Ayan, no? For dressing as the Grim Reaper and climbing into hospital roof. O, yun na, mga lodi. So, ano man sabi niyo dyan? Siyempre, kahit sino naman, mga lodi, kahit ikaw halimbawa, meron kang pasyente doon, 'di ba? Tapos nakakita kayo ng ganyan, matatakot talaga kayo. Ba't kasi Grim Reaper, hindi nila angel. Yung angel, matutuwa ka pa 'di ba? Sa langit pupunta Kaya lang, Grim Reaper delegates, mga idol. So, ayan, yung news natin mga lods ngayong umaga ng Friday. So, mamayang hapon, mamayang gabi, mag-update ulit tayo. Comment kayo mga lods kung ano yung masabi nyo sa mga nangyari sa atin ngayon, sa Bitmart, no? Sa Bitget, sa ating Clarity Act na mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na mapasa ngayon bago mag-recess. Mga idol, mukhang sa September na yan. Sakto yan, September, tas October hanggang December ang ating bullish month. So, ayun. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Huwag niyo kalimutang i-like at subscribe ang ating video. Check the notification bell. And then, click niyo yung mga, link dyan sa baba description. Okay? Kita-kits. Magandang araw sa inyo at What's up, what's up?